Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ila-lockdown ang Senado ay dahil sa nalalapit na naman na hearing ng Blue Ribbon Committee na habang tumatagal ay nakikita na natin ang dahilan na halatado ang galawan sa ipinakikita ng mga ito na unti-unti nang lumalabas ang tunay na dahilan sa likod nito na mabunyag ang tunay na kwento sa investigasyon ng flood control scam kung sino ang mga sangkot dito. Saan nila dinala at kung paano nila ito ginamit ang malimaletang pondo ng bayan na sila ang nagpakasarap, na ang taong bayan ang nagpakahirap. Ayon kay Attorney Baligod, may 14 pang ex-Marines na handang lumantad dahil sa malaking korupsyon na ito at sa huli ay may 7 pa na kasunod na lalantad na lalong magpapatindi sa investigasyong ito na lalong magdidiin sa kanila na ang iba sa nakinabang dito ay ginamit pa daw sa mga babae na kanilang matitipuhan. Kaya gusto ng taong ito siya ang mag-imbestiga at siya ang masunod sa Blue Ribbon. Eto, panoorin nyo. Eto na, kaya pala ipapalockdown ng Senado dahil baka magpatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing etong sila Marcoleta at ipatawag yung mga Viva Max babe para makumpirma kung magkano nga ba talaga ang ibinibigay na tip ng mga senador. Para mga kengkoy na tayo. Sabi ni Matibag, may security threat yung Senate. Sige, isara natin. Ano ba nangyayari? Hindi man lang yung National Intelligence Coordinating Agency ang nagbigay ng information. Hindi man lang yung Military Intelligence Group ang nagbigay o kaya yung Intelligence Group ng PNP ang nagbigay ng information. NBI talaga. Asan yung confirmation nito? Di ba? Because this is a national security threat, ha? Threat to the national security yan pag ganyan. Bakit ganon? No? And i-broadcast mo. Di ba pag ganyan confidential yan? Pambihirang buhay ito. Kaya naniniwala ko, mapatawag talaga yung mga Viva Max babes. Para magkabukuhan. Kaya lockdown muna ang Senado. O paano? Hanggang dyan lang muna yung kalukuhang kwento. Sayang ang bayot. Of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Redante Marcoleta na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina or imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan
na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. When people see crisis, you see opportunity. Hindi po ba? In every opportunity, baka may business opportunity dyan. In every crisis. Sabi nga nung iba, never let a good crisis go to waste. It's true, in every crisis there are losers, there are winners. And this generation, the young men and women, the Miss and Mr. Chinatown, no? I guess they're between 20 to 25 years old. I saw them a while ago. Can you imagine 5 crises in 10 years? During Duterte's time, it depends on what side you were on. If you were pro-Duterte, you would say it's a crisis, it's a narco-politics crisis. We had a problem with drugs. If you're on the other side, you'd say it's a human rights crisis, ang daming extrajudicial killing. If you're somewhat in the middle, apareho. Problema droga, problema patayan. Before the Duterte administration ended, or in the middle, COVID-19, second crisis. 2022, right before the election, akala natin medyo yung taas ng presyo because of the Ukraine-Russia crisis was already it, not knowing that was just a prelude to the US-Israel-Iran war now that is driving up all the prices, creating all the problems, not only inflation, logistics, etc., problems with fertilizers that we will experience in next planting season, no? But fourth is the flood control scam. The biggest corruption scandal in the Philippines ever. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. What? Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. If we handle it correctly, we can eliminate corruption in the country. If we don't handle it properly, we will have the biggest cover-up in our history.